Okay, good afternoon. Okay, finals na. So, announcement agad. Wala kami ni Ma'am Susan ng 14 to 16. Announcement lang agad. 15 wala. 14 baka half day. So, baka 16 lang talaga ako makamiss ng class. Announcement. 14 to 16, wala kami ni Ma'am Susan. Kung teacher nyo silang dalawa, malamang teacher nyo ako. Wala ako ng 14 to 16. Magte-training kami sa Rizal. Sacrifice na ang pahiyas mo na. Sawa na ako sa pahiyas. So, ang bago tayo ang topic natin for today is decision trees, ano? Pero may mga parts siya na ginagamitan ng feature engineering na tinatawag. So, ano ba yung tinatawag na feature engineering? So, tatlong klase. Isang pag-extract ng information, which is tinuruan ko na kayo. Paano mag-splice ng data frame. Combining information. So, ano sir yung ano yung sinasabing combining information? So, magbibigay ako ng example nung research namin. Yung board exam halimbawa ng ECE, hindi predictor yung differential calculus kung papasa siya ng board exam o hindi. Pero pag pinag-combine mo lahat ng mathematical subjects niya, from algebra hanggang advanced math, magiging predictor siya based dun sa research namin. Okay? So, ibig sabihin, ito ay nangangailangan ng domain knowledge. Ano ibig sabihin ng domain knowledge? Halimbawa, may dataset ako ng breast cancer. Malamang magtatanong ako sa isang expert ng, halimbawa, oncologist, yung doktor sa cancer mismo, kung alin yung pwedeng i-combine ko na variables. Halimbawa, wala akong makitang predictors kapag iwahiwala yung variables. Pero pag sinabi ng oncologist na pag-combine mo yung ganitong variable X, i-average mo tong variable X, Y, Z, kasi based sa experience namin, ito yung magiging predictor kung may cancer ka o wala. Combination ng feature. So, balik ako dun sa example ng ECE. Kapag algebra lang, hindi siya predictor ng papasa sa board exam. Pero pag pinag-combine mo yung 11 na i-average mo yung 11 mathematical subjects nila, nagiging predictor na siya. So, ibig sabihin, as a single subject, hindi niya kayang i-predict. Pero kung ika-categorize mo sila as one, i-average mo, maaaring maging siyang predictor. So, sir, gaano kahirap ang feature engineering? Napakahirap. Trial and error. Okay? Kaya nga research Pag pinag-combine ko yung ganitong variable, ipapublish ko siya, mas maganda siyang predictor. Transforming. Ito siguro yung magiging focus natin for today. Kung bakit ganito yung nagiging itsura ng dataset kapag ginagamitan natin mamaya ng decision tree. Okay? Ito sample lang. Kapag i-feed mo sa machine learning yung ganitong date, mahihirapan siyang i-process yan. Kasi hindi meaningful sa kanya pag i-input mo yung ganyan, 90901201, 926, hindi niya alam kung paano ipaprocess. Kasi napakadaming pwedeng interpretation yan. Pwedeng yung 926 mo, sabihin niyang AM or PM ba siya. Pwedeng yung 1201 is ma-interpret niya is January 12 or December 1. Okay? So, ang ginagawa ng iba, sineseparate na lang nila. So, ibig sabihin, nag-i-engineer tayo ng features. Dito, ang ginagawa dito, extraction yung method. 9090. So, pwedeng ang prediction ko, halimbawa, nalaman natin na yung year 1990, maraming cases, halimbawa ng HIV. Okay? Pero as a whole, kapag i-feed mo ito dun sa machine learning algorithm, hindi siya meaningful. Hindi niya kayang i-process. So, the way na gagawin mo dyan, i-engineer mo yung feature. I-extract mo. From one single chunk ng data, maaaring gumawa ka ng 1, 2, 3, 4. 4 na column. Nagigets ba? So, hindi kasi kayang i-process to ng ganito. Ang gagawin mo, kung talagang importante sa'yo yung date, i-breakdown mo siya. Extraction yung tawag. Okay? So, merong mga complex ng mga example na sinasabi. So, halimbawa, ito,
Gagamit tayo ulit ng polynomial regression sa topic natin ng mga advanced regression. Pero magfo-focus tayo dito sa sa transformation na tinatawag. So mag-aano na lang muna ako ng dalawang klaseng transformation. It's either integer encoding o kaya one-hot encoding. So sir, bakit dinidiscuss mo yung one-hot encoding? Required kasi siya in terms kapag ang algorithm na gagamitin mo is decision trees. Okay? Kapag gagawa kayo ng machine learning model, sasabihin ko na sa inyo, ang pinakamadaling gawa ng system, i-program is decision trees. Sir, bakit madali i-program ang decision tree? If, else statement lang kasi ang binibigay niya. Okay? Pero kahit if, else statement lang yung laman ng application mo, may basis ka naman kung anong pinagkunan mo ng if, else statement. So, pwede mong sabihin, machine learning din naman yan, kaso if, else statement lang yung ginagamit natin. So, dalawa, integer at saka variable encoding. So, merong mga ganitong tinatawag na integer encoding. For example, USA, Mexico, Canada, USA na tinatawag. Kapag importante sa iyo yung country, tapos yung machine learning model mo is hindi tumatanggap ng ganitong values, so ang gagawin mo is i-convert siya sa number. Okay, gets ba? Feature engineering ginagawa natin. Kapag i-feed mo to sa KNN, USA, Mexico, Canada, USA, at saka sa logistic regression, hindi niya maintindihan yan. Sasabihin niya, hindi ako tumatanggap ng categorical values, ang tawag dyan, categorical. Kailangan mo siyang i-convert sa 1, 2, 3, 1. Ito naman ang danger kapag kinonvert mo siya sa 1, 2, 3, 1. May mga model na i-interpret ito na, ay, mas malakas yung Canada kasi number 3. Nagigets? So, kailangan marunong kang mag-interpret. Makaka-apekto ba siya kung yung Canada ay number 3? Kapag i-feed ko to sa KNN, mas magiging priority ko yung Canada. Mas malaki kasi siya. Pero hindi naman ganun yung case na tinatawag natin. Kung hindi ganun yung gusto mong isolve, halimbawa, ay kulelat yung USA 1. Hindi naman nag-encode ka lang, hindi naman to ranking. Pero, i-interpret to ng machine learning model na mas priority ko yung Canada. O kaya baligtad naman, mas priority ko yung USA kasi mas maliit yung value niya. So, hindi rin magkakaari. Okay? Ang sagot dyan, para matanggal mo yan. Ito, ang tawag dyan kapag may specific ranking, ordinal. Pag sinabing continuous value, 1.1, 2.3, 47.4. Pag sinabing categorical, male, female, class 1, class 2, class 3. Pag sinabing ordinal, meron siyang set ng ranking. Sir, anong klaseng ordinal na hindi number? January, February, March. May specific arrangement na tinatawag. So, yung tinatawag na ordinal. Ganun may interpret ng machine learning kapag i-convert mo sa 1, 2, 3, 4. So, sir, anong solution dyan para hindi tayo maging bias do sa isa't isa? So, ang gagawin dyan, at saka ito pa ang mahirap dyan, kung mapapansin mo, yung country ng USA, 2 beses nag-exist. So, maaaring may machine learning model na kapag mas marami yung instance ng USA, magiging bias ako do sa US. Nagigets ba? So, sir, anong solution dyan? Ang solution dyan na tinatawag is yung one-hot encoding na tinatawag. So, ang gagawin mo is ganito. Sir, gagawin namin yan mano-mano sa Python. Hindi. Merong function specifically para dyan. So, sir, pag ginawa mong ganyan, magiging bias pa ba tayo? Palagay ko hindi na. Hindi na tayo magiging bias kapag gagawin natin ganyan. Sir, bakit? Ang ginagawa ng one-hot encoding, kung ano lang yung nag-e-exist dun sa specific root na tinatawag. Okay? Ano lang ba yung nag-e-exist na tinatawag? So, halimbawa, ito So, ibig sabihin, dito, USA, 2. Pag nag-fall siya sa 0, ibig sabihin, hindi na siya USA. May problema pa rin tayo dito kasi duplicate pa rin yung USA. Tama ba? So, magiging bias pa rin. Dito sa Mexico, tsaka sa Canada, okay lang. Kasi, sure ako, na ito ay Mexico lang. So, ang ginagawa ng one-hot encoding, kung gaano kadami yung category mo, i-convert niya sa column. So, sir, ano naman ang disadvantage niyan? Dumadami yung variables mo naman. Okay, gets ba? Pero kailangan mo siyang i-give up kung yung algorithm is ganito yung hinihinging setup.
Okay? Ang drawback nito, instead na meron ka lang isang row, isang column, nagkakameron ka na agad ng tatlo. Dumalaki yung dimension. Pag sinabi kong dimension, dumalaki yung dami ng variable. High dimensional data, pag nakarinig kayo ng high dimensional data, halimbawa, meron akong 2,000 variables. Sa gene sequencing, meron around 2,000 plus variables. Imagine kung ima-machine learning model mo, 2,000 variables. Gaano kahirap i-analyze? Okay, tuturuan ko din kayo. Out of the 2,000, ano lang yung importante? Ano? Yun naman ay, ang topic naman dun is dimensionality reduction. Kasi makaka-experience kayo someday sa labas, nabibigyan kayong 3,000 variables. So sasabihin sa inyo ng boss nyo, out of the 3,000 here, alin lang dito yung talagang nagko-contribute do sa forecast natin o kaya do sa prediction na tinatawag. Okay? So yan, meron tayong problema dito, ano? Nag-expand daw yung column tapos naging dalawa. Okay? So pwede daw gumamit tayo ng map o kaya i-supply. Mamaya i-demo kung paano. Okay? Ito. Pag winhat encoding mo, ang mangyayari dito is 101. Napapansin nyo na duplicate. So ang gagawin mo na lang para hindi siya ma-duplicate, hindi naman makaka-apekto kung tatanggalin mo yung isang column. Pansinin nyo ano? Bakit mo pa i-duplicate yung down? Dadalawa lang naman. Okay, gets ba? So, ibig sabihin, kapag 0, automatic down siya. Magbabawas ako ng isang column. Kung binary yung classification. Okay, gets? Kung hindi na siya, kung up siya, ay 1 lang. Kapag down siya, automatic 0. Pointless na magdagdag ka pa ng isang column. May feature din yung one-hot encoding sa Python kung paano magtatanggal ng column. Idadrop natin yung isang column. Para hindi tayo nagduduplicate. Ito, mas malinis to, mas featured engineer dito kasi 101. Walang duplication. Okay, gets? Okay? So, yan. Halimbawa, USA, Mexico. So, tatanggalin ko na lang si Canada. So, ibig sabihin, kapag hindi nag-e-exist ko sa dalawang column, Canada na yun. Okay, gets? Para ma-eliminate natin yung duplication na tinatawag. Okay? Para ma-eliminate lang natin. Although 1-in-1 pa rin siya, mas makakatulong kung tatanggalin na natin yung Canada. Kasi nalilesen natin yung dimensionality ng data. Gets ba? So wala na tayong choice dito. Talagang 2 beses lumabas yung USA. Pero nalesen natin siya instead na maglagay ako ng another column dun for Canada na tinatawag. Okay? So itong mga pros and cons lang. So sabi ko nga kanina, yung one-hot encoding, dumadami yung column mo. Pero, isa-sacrifice mo ba siya dahil ganito yung hinihingi ng model? So, iba-balance out mo din. Pero dito sa example natin, required kasi siya ng decision tree is kapag may categorical lang, sinasabi ko categorical, ibig sabihin non-numeric values, kailangan i-one-hot encoding mo siya na tinatawag. Okay? Tapos, sa susunod, magtatanggal na tayo ng outliers. So, sa finals, hindi tayo diretso na modeling. So, medyo mas mahirap to. Promise. Sa exam niyo sa finals, sasabihin ko sa inyo, tanggalin niyo yung outlier data, i-feature engineer niyo muna exactly kung ano yung hinihingi ng algorithm. Halimbawa, KNN siya, dapat wala dyang text. Lahat numbers. Halimbawa, logistic regression siya, dapat lahat numbers din. Ay, decision tree yung accurate. Iwa-one-hot encoding ko siya. Ay, support vector to. I-scale ko to. Tapos, kailangan numbers ulit lahat. Tapos, hindi tayo diretso magmo-model. Bibigyan ko ngayon kayo ng may mga missing data. Palitan nyo. As much as possible, in a scientific way. Kasi hindi kayo bibigyan ng mundo ng perfect na dataset. Yung binibigay ko sa inyong mga activity, perfect yung dataset, walang missing data. Sa totoong buhay, hindi. Bibigyan kanya ng, halimbawa, 100,000 data, missing is 1,000. Paano mo papalitan yung 1,000 dataset? Kapag kaya mo pang palitan, may mga times na hindi mo na talaga kayang palitan. Okay? Pwede mo i-drop na lang.
Pero what if yung 200 dun is kaya mo pa in a scientific way palitan? So para mas malaki yung training set mo, hindi ko siya i-give up. Mamaya, hindi natin i-give up yung isang single data natin. Hindi natin siya i-drop. Isang single data lang hindi natin i-give up na tinatawag. Okay? So, ganyan yung feature engineering. Tapos, punta tayo dito sa concept ng decision tree. So, sasabihin ko na sa inyo, ito yung pinakamadaling i-interpret na machine learning model. Napakadali siyang i-interpret kasi ano lang siya, if-else statement. Uunahin ko sana yung support vector pero mas madaling intindihin itong decision tree. Familiar kayo dito, nagde-data struct kayo eh. Kung hindi ako nagkakamali sa data struct, may mga decision trees, may mga graphs. Graphs din naman to. Okay? So, 3 decision tree yung i-discuss ko for this week. Simple decision tree. Kasunod, random forest. Hindi lang sa agriculture may forest. Sa forestry, meron din sa data science. Then, meron tayong boosted trees. Ito yung decision tree na on steroids. Parang pinainom mo siya ng steroids. Ganun siya ka-hyper. Okay? So, diretso na ako kung paano ginagawa. So, ganito lang naman yung decision tree. So, simpleng explanation. Kapag nag-flip ako ng coin, ang probability lang niya is tao o kaya gila. Bihirang-bihira yung nag-flip ako is nakatayo. Yes, possible siya, pero bihirang-bihira. So, ibig sabihin, meron akong root node, which is yung coin flip. Then, pag pinlip ko siya, dalawa yung instance. Isang head, tsaka isang tail. Sir, ano yung 0.5? Probability. Balik kayo sa engineering data analysis. Ang probability is 50%. Kung meron kang 4-item multiple choice question, ang probability mo is 25%. Kung tumaya ka sa 649, hindi ko alam kung gaano ang probability mong manalo. Sa dami ng possible combination, i-calculate nyo na lang. Meron naman sa calculator na probability. 6 taken, 49 taken 6 combination. Hindi siya permutation na. Ang permutation, kung aalalahanin nyo, is may specific arrangement. Sa loto, pwede kang tumama kahit yung number mong 03 ay nasa last, nasa second, nasa third. Iba ang permutation. Kung nag-e-exam kayo dati sa engineering data analysis, ilang ways i-arrange ko na dapat alternate ang lalaki at babae sa isang circular table. Ilang ways. Yun ang permutation. May specific arrangement. Pag combination is wala. So, ganun din ang data science. Nagre-rely lang siya dun sa mga ganung concept na tinatawag. Okay? Ang tandaan nyo lang, kapag decision tree, splitting lang ang tinatawag dito. Kaso, ano yung algorithm, bakit niya na-split? Information gain ang tinatawag. At saka Gini impurity, mamaya i-discuss ko. Wag na nating discuss yung history niya. Okay? So, ganyan lang. Ganito ang itsura ng decision tree. Yung nando sa left side, yun lang yung specific graph. So, dalawa yung outcome niya. Kapag yung x mo is less than or equal to 1, tandaan, ang pagbasa ng decision tree sa Python, yung true ay laging nasa left side. Hindi kasi mag-a-appear sa graph kung nasaan ang true at saka nasaan yung false. Okay? Ang true ay laging nasa left side. TL, tululaway, true left. Okay, tandaan. Yung F natin is nandun sa right side. Okay? So, ganyan lang. Sir, bakit madaling i-interpret ang decision tree? I-try nyong i-program ito. Kapag hindi na 1, ang output kaya sa bawah 1.5, ang bawah output ko ito, napakadali niya i-program. Mamaya, i-explain kung bakit napakadali niya i-program. Kung magtitesis kayo, kung tatanggapin nila ang decision tree, pag i-apply mo na as prototype, pero napakadali niya. Sir, tumitigil lang ba ang decision tree sa sa isang branches? Hindi. Pwede kang meron pang specific branches. So, halimbawa,
nasunod ko halimbawa ay false, pwede pa akong pumunta dito sa true at saka doon sa false. Maraming specific possibilities. Pero ganito yung gagawin natin doon sa algorithm. Okay? Ito yung formula ng node impurity. Tingnan nyo na lang, baka lumabas sa exam. Gini impurity. Nandiyan naman yan nasa GitHub naman yan. Tandaan nyo lang yan. So, yung Gini impurity, ang tinatawag. Wag na nating By the way, ang gumawa ng hindi pala, babae pala yung, sa Random Forest pala, sorry. Hindi pala ito yon. So, ganito lang. Ang ginamit dito, regression tree, pero ang gagamitin natin, classification. Kung mapapansin nyo kasi, ang pinipredict niya ay continuous value. Pero yung gagawin natin for today is classification. Magpipredict tayo ng class labels na tinatawag. Okay, ito yung simple regression tree. Mga term lang, splitting. So, may mga specific split. No, true at saka false. Ibig sabihin, from this one, pwede kong hatiin pa ng dalawang. Parang talaga siya, puno. May mga main branch, tapos may mga maliliit pa na sa branches. Okay, sir, ano magiging decision ko? Ang magiging decision ko is yung pinakadulo, yung dahon. Yung dahon na tinatawag. May explain ko yung term. Leaf node ang tawag. So, may mga nodes tayo. Ang nodes dyan is yung may mga kulay. Yan. Terms lang. So, meron tayong splitting, arrow. Meron tayong nodes. Okay? Then, meron tayong root node. Sir, ano yung root node? Yung pinakataas. Anong ibig sabihin kapag nasa root node ka? Ito yung variable na number 1 na nagpe-predict nung outcome. Root node ka nga eh. Okay, remember, yung pinaka-root node, siya yung number 1 variable na nagpe-predict ng classification. Then yung habang lumalalim yung decision tree mo, humihina yung predicting power nung nandun sa ilalim. Okay? Definitely, yung root node, siya yung pinakamalakas na prediction. Halimbawa, in terms ng breast cancer, halimbawa, size ng ganitong cell, hindi ko alam kung anong cell, is nandun sa root node, siya yung number 1. Okay? Meron tayong terminal nodes. Yung terminal node na tinatawag, dyan ka na magbabase ng outcome. Ibig sabihin, dito na natatapos yung decision tree ko. Kung ang x ko halimbawa is less than or equal to 1, halimbawa ay 0, is x is less than halimbawa 1? Yes. So, ang prediction ko is 1.5. Ganun lang kasimple. Kung yung x ko halimbawa is less than 1 ba siya? Less than 2 ba siya? Halimbawa, no. False, 1.5. Otherwise, 2.2. Sir, ganyan lang ba kaiksi ang decision tree? Pwedeng ang decision tree mo ay sobrang lalim. Makakakita kayo ng decision tree. Sobrang lalim. Okay? So, meron tayong parent and child. So, syempre, ito yung parent, ito yung child. Ito yung parent, ito yung child na tinatawag. Okay? Ayan, parent and child. Mga lang, terminology. Meron din tayong subtrees. Ito, yung mga subtrees. Parang another family. Ito yung unang family tree. Anak niya, nagsarili na siyang pamilya na tinatawag. Ito, lang, tamang single lang. Na-enjoy niya yung yung pagiging single. Pero family din siya. Kaso, iisa nga lang siya. Yun yung ibig sabihin, meron tayong mga subtrees na tinatawag. Ang maganda sa decision tree, ang magandang feature niya, pwede mo siyang gupitin. Parang halaman. Kapag marami ng branches, ginugupit na kasi hindi na magandang tingnan. Napaka-komplikado na. At some point, yung decision tree, pwede mo siyang utusan. Gugupitin mo na. Kapag hindi na pwedeng para bang ang sinasabi ko dito, isa-sacrifice ko na yung dalawang decision tree sa baba para maging simple lang yung model ko. So, sir, bakit naging 1.9? In-average mo lang yung dalawa dun sa ilalim. Ibig sabihin, 1.9 na yung magiging prediction ko, hindi ako mas specific sa 2.2 tsaka sa 1.5. So, yun lang ibig sabihin. Pruning. Okay? Sa mga lab activity, pwede ko sabihin, ang lalim ng decision tree lang natin is up to 5 levels. Kailangan mong gupitin. Ipuprune mo siya.
na tinatawag. Okay? So ito, Gini impurity. Nung oras na, parang di pa ata ako makakapag-demo. So yan lang yung formula ng Gini impurity. So probability lang ito. Hindi ko kayo pag-computein sa exam ng Gini impurity. Okay? Merong 4 na balls, red at saka blue. So probability lang yung kinocompute natin. So 2 out of 4 multiplied by 1 minus 2 out of 4 equals 25. Sa class red. Okay, gets ba? So ibig sabihin, meron akong 25% chance na kapag bumunot ako is red siya. Kasi 4 yung bola eh. Okay? So next, sa class blue is the same. 2 out of 4. Pag bumunot ako dyan, 25% yung probability. So ano magiging Gini impurity ko? Ipa-plus mo lang. Ibig sabihin, 0.5%. Okay, na tinatawag. So halimbawa, ganito naman. So basta ang ginagawa lang ng Gini impurity, hanggat hindi nagsisiro yung Gini impurity mo, i-split nung decision tree yan. So remember, hanggang hindi siya pure. Halimbawa, kung ganito na, wala na akong magagawa. Kapag bumunot ako, sigurado akong kulay blue yan. Kapag bumunot ako, hindi ko sure, 0 probability na makakabunot ako ng red. Ibig sabihin, napaka-pure na siya. In terms ng decision tree, kaya mo pa ba itong i-split? Hindi na. Wala na akong pwedeng i-split eh. Kasi pure na siya na blue. So yan yung nagiging leaf node in terms ng algorithm na ginagawa natin. So ang goal ng decision tree is i-minimize yung Gini impurity na tinatawag. I-minimize mo lang siya na tinatawag. Okay? So i-minimize mo lang. So siguro mas maintindihan niyo siya kapag i-code natin. So ito yung sample ng decision tree. By the way, ang dataset natin is Penguin. Gento. Yes. Gento. Okay? Si Happy Pete, si Mumble ay, ang hindi ako nagkakamali, Emperor Penguin siya. Kasi napakadami. Ito, tunay ito na dataset, na public dataset. May mga polar scientists na mini-measure nila yung penguin. So, bill length, bill depth, tsaka siguro flipper length yung mineasure nila. Based dun sa measurement, kaya nilang i-predict kung ano yung magiging species ng penguin na tinatawag. Okay? So, yun yung kinolekta nilang dataset. It's either Chinstrap, Gento, o kaya Adelie na tinatawag. So, ito yung dataset natin. Sige. Isa-isahin natin. So, ito siya. Ito yung sinasabi kong kailangan kong gawing specifically ay number. Ay, ipipredict natin ito. Ito yung magiging class natin. Itong island natin is, mapapansin nyo, ito yung categorical. Nagigets ba? Kailangan mong i-feature engineer ito, ita-transform mo, categorical. Hindi ito kayang i-process ng decision tree kapag meron kang categorical values. Okay lang to. Sir, question, agad. Sir, ang layo ng body mass dun sa Coleman length, i-scale natin o hindi? No. Hindi sensitive ang decision tree sa extreme value differences. Yun yung maganda sa kanya. Sir, bakit hindi siya nagiging sensitive? Kasi ang splitting na nangyayari lang is within the column. Hindi niya pinapansin yung ibang variable. Kaya hindi siya nagiging sensitive. Hindi kagaya ng logistic regression, kailangan malaman ko yung XYZ na information para ako makapag-predict. Dito, ang nangyayari is yung splitting na mangyayari per column. So remember, sir, pwede kong i-scale pag gusto ko lang? Pwede naman, pero magsasayang ka lang ng oras. Okay? So remember, kapag naglalaboratory tayo at in-scale mo to, okay lang naman. Pero magkaiba na tayo ng sagot kasi hindi ko to i-scale. Remember, ang decision tree is hindi siya sensitive sa extreme value differences. Diretso tayo ng modeling. Pero may specific ang gagawin. So kung i-check mo,
Sir, bakit Tagalog yung ano? Tagalog yung mga code. Ito ginamit namin sa training ng faculty. Ano, ang mga estudyante ko nung summer, mga faculty. Okay? Tinuro ko sa kanila ito ng isang araw. Na yan, normally tinuturo ko sa inyo yung 3 sem. Okay? Hindi nila magets. Kasi ano walang foundation. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi laging Pasko ang dataset. Okay? Specifically, meron akong missing na Coleman length. Ito. Lalo na to. 334. So remember, wag na wag kang magpa-process ng machine learning model na meron kang ganito sa data frame. Error yan. Promise man. Sasabihin niya, ay, meron kang non-values o kaya null, hindi ko kayang i-process. Ang gagawin mo, linisin mo muna yung dataset. So, sir, anong gagawin natin? So, ang gagawin mo, ito, pang-check lang to, tinuruan ko naman kayo ng missing data, no? Kung gusto mong makita kung ilan lang, dito kasi pag df.info, makikita mo yung kung ilan. Kung ilan talaga yung data, ito, ibig sabihin, missing to ng dalawa, missing to ng 10. Kapag df is null sum, pinapakita lang niya ilan yung mga missing. Sir, alin yung mas maganda? Para sa akin, mas maganda to. Kasi kita mo na agad yung summary kung ilan yung missing eh. Dito i-compute ko pa, 2, 10. Dito, kita ko na agad. So, kung hindi malinis yung data mo, kailangan may gagawin ka muna. Okay? So, sa mga susunod na activity, sabi ko, hindi ko kayo bibigyan ng malinis na data. Tapos na yung era na malinis ang data natin. Okay? Dito maraming, iba-iba talaga ang sagot dito by experience. Okay? Pag nag-e-exam kami, halos 50% ng klase, iba-iba yung sagot. Iba-iba kasi interpretation nila kung paano i-replace yung data eh. Kapag iba-iba na yung interpretation yung paano siya i-replace yung data, iba-iba yung accuracy. Pero alin yung tamang way? Okay? Kaya pag sablay na agad yung data yung feature engineering process mo, sablay na lahat sa ulihan. Okay? So yun na ibig sabihin. So sir, ano yung DF species unique? So tinitingnan lang natin kung ilan yung unique na species. So ito medyo kakaiba yung classification natin. Hindi siya binary, 3 siya. Okay? Hindi siya binary, 3 siya. Okay, Adelaide, Chinstrap at saka Gentoo. Okay tayo doon. Walang naliligaw na unique species. So ang gagawin natin, lahat ng may non-values ay idadrop ko na. Sir, bakit idadrop mo na? Hindi ba natin pwedeng i-save na lang siya? Hindi ba natin pwedeng i-save? So, itry natin, silipin to. Silipin muna natin, execute ko ulit. Ay, wala ako ng, tinanggal ko yung... So, sir, bakit dinadrop na agad natin? So, ito kasi yung example na, na kailangan ka drop na. Kailangan bitawan mo na. So, sample lang ito, Sir, bakit hindi ko na pwedeng i-replace yan? Wala akong enough information para makuha kung paano ko siya papalitan. Okay? Hindi lahat ng data is kailangan mong i-save. Gaya nito, kung mapapansin nyo, hindi ko walang Coleman length, walang ganyan. Hindi ko alam kung male or female. Sir, paano mo masesave yan? Kung alam ko man lang sana yung yung gender, pwede kong i-calculate yung average nito. Nagigets ba? Yung Torgensen, kung saan natagpo ang island, given siya, pero hindi ko alam kung ano yung male or female. So, ang gagawin mo na lang, i-erase mo na to. Kasi wala ka ng way kung paano mo siya ma-save. Okay? So, meron tayong 10 datang ganyan. So, balik tayo doon sa ilalim. So, meron tayong 10 datang ganyan na tinatawag. So, ang gagawin natin, i-comment ko muna to. Idadrop natin lahat ng may mga non-values. As in, totally buburahin na natin.
Okay? So, pag dinrap mo na siya, from 344, 344, nag-drop tayo, kung mapapansin nyo, wala na tayong missing data. Okay? So, ibig sabihin, wala na tayong missing data, no? Pero, meron tayong erroneous value in terms ng sex ng penguin. Period. Okay? So, ito ay male, ito ay female. At some point, siguro, clerical error lang, naglagay yung isang scientist ng period. Siguro nagkamali lang ng pagta-type. Remember, ang unique sex lang natin is male at saka female. Sex ang usapan, hindi gender to ha. Okay, baka sabihin nyo, mali ako. Ang gender marami. Ang sex dalawa lang. Diba, Joseph? Alam mo yan? Okay. Madaming gender. Ang sex dadalawa lang. Ang sex is biological. Natutunan ko to doon sa team building namin. Bakit? Tayo lang naman eh. Ayos lang yun. Okay? So, meron tayong instance ng erroneous value na isa. Okay? Sir, nasaan yung tuldok? So, ganito para ma-identify mo yung tuldok. Remember yung conditional selection natin. So, ibig sabihin, hahanapin ko yung sex ay tuldok lang. Hahanapin ko, nasaan siyang number? So, 336. Doon nagkamali. Ang question is, kaya ko bang i-save yung dataset? Kung sa tamad lang, pwede ko nang burahin yung 336. Pag isa kang data scientist, na tamad. Pwede mo na siyang burahin actually. Pero isa-save natin siya. Kasi nabawasan na nga ako ng 10. Hindi ko na-afford na bawasan pa na isa. Okay, halimbawa lang. Halimbawa, 10 lang yung dataset mo. Hindi mo na-afford magbawas. Kasi kakaunti na eh. So, the way, papaano natin i-replace? So, given yung species, given yung natagpuan island, ang i-check ko lang is, ano yung sex na dapat i-replace. Isa-save natin na hindi natin hinuhulaan ha. So, ganito lang gagawin mo. Babalik na naman yung elective 1 natin dyan. So, DF species, ang species ko ay Gen2. Tama. I-group by ko, by sex, i-identify ko yung mga sex. Tapos, i-describe ko. Okay? Sir, ano yung minus D sa hulihan? So, ganito lang ibig sabihin yan. Hindi kasi magandang tingnan kapag ganyan. Horizontal. Kung natatandaan nyo yung capital T, transpose na tinatawag, ise-save natin siya. So, ibig sabihin, ito yung data natin, ito yung female, ito yung male, ito yung mean. So, depende sa inyo kung anong method yung gagamitin nyo. Tayo ba'y magre-rely sa mean, sa median, o kung saan. Dadalawa lang naman ang pwede natin pagpilian yung pinaka-common. Pwede nating piliin is magbabase tayo sa mean. Okay? So, in terms ng Kuhlmann length, gaano kahaba yung yung tuka? Tuka ba yun? Okay? So, yung ating orphan data is 44.5. Yung female is 45. Yung male is 49. Saan mas malapit? So, ibig sabihin, meron tayong 1 point para sa female. Okay? So, next. So, tingnan nyo naman in terms ng Kuhlmann depth. Okay? Ang Kuhlmann depth natin is 15.7, 15.71. Ang sabi dito ay male. 1-1. Tama ba? Female, tsaka male. Save natin siya. So, sa baba, flipper length na tinatawag. So, ito ay 217. Ito ay 221. Yung average ng male is ganito kabigat. So, ibig sabihin, kung i-analyze ko siya ay babae in terms ng flipper length. Mas maiksi. Kasi kung hindi ka na lumampas ng 221, maliit na on the average. So, pwede pa tayo magtabla, body mass. Okay, isi-save natin siya.
So, ang normal weight ng lalaki is 5.4 kilograms. So, masasabi ko dito na yung na-miss ng isang scientist is babae. Okay? Remember, ganitong technique ang gagawin natin from now on. Promise, hindi ko kayo bibigyan ng malinis na dataset ngayon. Kapag nag-tie, domain knowledge na yun. Magko-consult ka na kasi sa scientist. O kaya, pag nag-drop na talaga, hindi siya conclusive, tanggalin mo na lang. Baka naman ang sabihin nyo lagi sa exam, Sir, inconclusive. Dinrop ko na lahat. Hindi ganun. Okay? Hindi ganun. So, ibig sabihin, i-replace ko lang yung data. Ito siguro yung code na bago to. Pwede akong gumamit ng data frame at 336. Sir, ano yung ibig sabihin? Data frame at 336, yung sex, papalitan ko ng female. So, ibig sabihin, kapag ginawa ko na to, yung data ko ng 336, ito yung 336, DF-Loc 336. Ito na, yung bagong dataset. Okay? Pag ibabalik ko yung DF-Sex unique, dadalawa na lang talaga sila. Okay? Male at saka female. Ano, Joseph? Ang tuwan-tuwa ka sa sex. Okay na. So, tsaka pa lang tayo magmo-model. Okay? Tsaka pa lang tayo magmo-model. Okay? So, tingnan niyo yung pair plot. Hindi ko na i-execute yung pair plot. Napakatagal. Okay? So, kung titingnan nyo siya, teka, isave ko para mas makita nyo ng malapitan. Pwede nyo siyang isave pag hindi nyo siya makita. Kapag meron kayong thesis, pwede nyo isave yung graph. I-copy-paste nyo sa kung saan man. Okay? So, tingnan nyo lang. I-observe nyo lang. So, ano na-obserbahan nyo doon sa graph? Ganito interpretation doon sa graph, napaka well-defined nung gento na species. Ang layo niya sa iba eh. So, ganun mo ma-interpret yung graph. Madaling i-classify yung gento. Bakit? Malaki. Malaki yung penguin na yun in terms ng parameter. Kung titingnan ko lang yung graph. Very well-defined. Pero pagdating nung Adelaide at saka Chinstrap, medyo hindi maganda ang accuracy nito. Ibig sabihin, halos nagkakatulad lang sila ng features. Kung i-interpret mo yan ng halimbawa ay mata mo lang yung gagamitin, hindi mo makikita yung difference. Pero kung padadaanin mo siya sa machine learning, kitang-kita niya yung difference nung dalawa. Kung titingnan mo sa graph, okay, madaling i-classify yung green. Pero kung titingnan mo to, parang ang hirap naman i-classify nung dalawa. Pero kaya yan ng machine learning i-classify. Based dun sa, kasi computationally, siya eh. Magaling in terms ng computation yung ML. Kung i-compare mo lang dun sa sa simple observation lang natin. Okay? So, gagamit tayo ng decision tree. Madali lang naman yung decision tree. So, ganito lang yung code niyan. Okay? So, category plot. Ito yung sinasabi kong outlier. Sa totoong buhay, tatanggalin ko yung mga bilog-bilog. Pero this time, hindi ko muna siya tatanggalin. Okay? Sa totoong buhay, kung gagamit ka ng box plot ulit, tatanggalin mo to. Bakit? Outlier ang tawag. Hindi siya normal para sa isang size ng specific species ng penguin na tinatawag. Halimbawa, meron kang dataset ng presyo ng mga bahay. 1 million, 2 million, 5 million. Then may isasama kang another dataset na ang price is 200 million. Napaka-outlier niya na maaapektuhan yung machine learning. Pwede mo namang sabihin ganun, hindi ko pwedeng isama yung 200 million sa dataset ko. Kasi nag-average nga lang ng 5 million yung lahat. Halimbawa, 6,000 na house pricing, sasamahan mo ng 200 million na isang dataset. Hindi siya maganda. Okay? Pero for the meantime, hindi ko muna tatanggalin yung outlier. So next. Okay?
ito yung sinasabi kong get dummies. Tatanggalin ko muna ito, ano? So, tatanggalin. Ide-demo ko kung ano yung ibig sabihin ng drop first true. Tsaka anong mga to. So, yung x variable ko na sinasabi dito is kailangang i-convert ko yung categorical values sa non-categorical na tinatawag. Ile-label encode ko siya na tinatawag. Nagigets ba? Yung label encoding ko, i-convert ko sa false, 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 true, false na tinatawag. Okay? Sir, ano yung ibig sabihin ng drop first true? Pansinin niyo itong sex, female, at saka male. Nabanggit ko kanina, ito'y duplication na. Pwedeng tanggalin ko na isang column kung hindi ka na male, bakit kailangan mo pang gumawa ng isang column? Yun yung ibig sabihin nung drop first true. Magtanggal ka ng duplicate na column na pwede namang from 3 gagawin mong 2 na lang, from 2 gagawin mong 1. Gaya nito, no? Bisco, Dream, Torgensen. 3 island, kapag in-execute mo, mababawasan lang ako ng isa na tinatawag. So remember, required gawin yung decision tree na ganito yung gagawin mo. False, 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 true, 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 false, false na tinatawag. Okay? So yun yung ibig sabihin. Sir, ano naman yung Y? Sir, ano yung drop species? Tinatanggal ko yung species kasi yun yung classification. Balik tayo sa X and Y ulit. Yung X, variables, yung Y, target. Nagigets? Ganun lang. Isa lang na may ibig sabihin yan. So kung i-comment ko muna yung X, tapos gusto nyo makita yung Y, ito yung species. Sir, kailangan gawin ko 0 and 1 din yung species? Hindi na. Kasi ito naman yung class label eh. Kapag classes, kahit hindi mo na i-convert sa 0 and 1. Yung variables lang. Okay? So, balik tayo dyan. Execute ko ulit. Drop first equals true na tinatawag. Then, train test split lang. So, gumamit tayo dito ng 30%. Random state 101. Hindi ko na i-execute ano. Then, gagamit tayo ng itong code na to, kung mapapansin nyo, ulit-ulit lang yan. Ang naiiba lang is yung model na ginagamit mo. Nagigets? Pansinin nyo, yung KNN, yung linear regression, yung logistic regression, ganito lang halos lahat ng code. Ang babaguhin mo lang is yung decision tree. Okay? Sir, pare-pares lang naman pala ng code eh. Pero iba-iba ng approach kung paano mo i-feed yung data. Gaya dito, kailangan naka-variable encoding siya. Hindi siya pwedeng diretso. Yun yung kailangan yung malaman. Na pag decision tree, kailangan naka one-hot encoding na tinatawag. So, ito, familiar naman kayo dyan, nag-predict lang ulit tayo. Okay, hindi ko na-execute ano. Then, classification report, 97%. Ganun ka-accurate yung decision tree na mag-classify. Pero kung titingnan mo sa graph, lalo na dito sa ganitong part, parang ang hirap i-classify nung dalawa. Pero, nagawa niya ng paraan na kaya niyang i-classify na 3% lang yung magiging error. Okay? Kung gusto mong i-plot yung confusion matrix, meron ka na ngayon 3x3 confusion matrix. True positive. True positive din niya. True negative. Hindi ko na masasabi kung anong true positive at saka true negative dito. Kasi tatlo na yan. Pero same thing din. Kino-compute din niya. Sir, paano nalaman na ito yung Adelie? Kung ano yung arrangement mo ng classification report, yun yung magiging arrangement ng confusion matrix. Huwag niyong gagawin ganito, Pwede mo kasing gawin tong, halimbawa, ginawa mo tong X, Chinstrap, Adelie. Mali na interpretation mo. Always check kung ano yung classification nito. So, kung ito ay 41, ito, 41. Ibig sabihin yun yung Adelie. Minsan kasi, nagle-label ang bata, bali-baligtad na to. So, remember, ang pagle-label dito is magagaling pa rin dito. Ito, 41. Yan, 41. 21 plus 2, 23. 37. Ayun siya. Nagigets? Okay, malilito dyan, Pwede naman kasing walang label eh. Sa totoo lang, kaso nakakalito. Ang lalabas dyan, 0, 1, 2. Ano yung 0, 1, 2? Okay? So, the way na ile-label mo siya is titingnan mo kung ano yung arrangement ng classification. I-verify mo dito. Okay? Yun ang ibig sabihin nun.
So, sir, paano ko malalaman gaano ka-importante yung model? So, gagamit ako ng model feature importances. So, ibig sabihin, ang number one predictor dito is flipper length. Sa decision tree, pwede kang gumamit ng variable contribution. So, ibig sabihin, next time na imo-model ko sa decision tree, pwede ko nang tanggalin yung tatlo. Kasi hindi naman siya nagko-contribute eh. Nakakagulo lang. Kung meron kang thesis partner na pansit canton lang ang contribution, pwede mo na siyang tanggalin. Pwede magdalawa na lang kayo. Kasi hindi naman nagko-contribute eh. Pansit canton lang ang contribution. Tanggalin na lang natin. Nakakagulo lang eh. Minsan tamad pa magluto. Minsan batilaw pa yung pansit canton. Hindi na nga lang ang contribution. Okay? Yun lang ibig sabihin nun. Tinuruan ko naman kayo ng sort values, di ba? Review nyo na lang yung code. So, ito yung sinasabi ko na decision tree. Pwedeng dalawang representation niya. Isang text, kaso ang hirap intindihin Pwedeng graphical na tinatawag. Okay? So, sir, paano ko ite-trace ngayon kung ano yung magiging prediction model ko? So, sabi ko nga, madali lang to. I-check mo ngayon yung mga values. Halimbawa, meron kang program. May program ka, sa cellphone. Ano yung flipper length? Halimbawa ay 200. Is 200 less than 206? True. Punta ka dito. Tama. Next, may culminant length ako. Yung culminant length ko ay 40. Is my culminant length 40? True. Punta ka din eh. Pansinin niyo yung Gini impurity. Pag nag-zero na yung Gini impurity, siya na yung prediction mismo. Sir, ano ibig sabihin ng Gini impurity? Gaya dito, meron pa akong 105, 45, at 83 na classes na hindi ko pa na-split. Hanggang maging 0 siya. Gaya nito, 6, pure na yung gitna. Tapos meron ka pang 1 na sinasabi. Dito, nag-split ako ng 6, yung 1 nandito sa side. Gini impurity ko is 0. Okay? Ang magiging prediction mo is yung nandun sa dulo. Kung ipoprogram mo as a prototype, yan ay nested if-else statement lang. Sa maniwala kayo sa hindi, nakagraduate ako ng PhD na ang program lang ng prototype ko ay if-else statement. Yes, hindi ako nagbibiro. Kala nyo ganun ka-advances. Kaso, ang basihan ko naman is gumamit ako ng random forest kasi yung ginamit ko, hindi ito. Yung kasunod. Ang daming if-else statement na laman. Lalim, 50 levels ng if-else statement. Pero tinatanggap siya sa PhD kahit if-else statement lang. Basta meron kang matibay na basihan kung saan mo siya kinuha. I-defend mo lang. Bakit if-else statement lang yan? Pang PhD to. Gumamit ako ng random forest. Which is hindi siya ganun kadaling i-model. Pero ang output niya is if-else statement lang. Ito yung pinakamadaling i-deploy na model. Kung marunong kang mag-program ng Java, gawa ka lang ng form, pwede mong i-predict kung ano magiging klaseng penguin. Ito lang yung core ng learning mo. If-else statement na tinatawag. Okay? So, i-discuss ko na lang thoroughly dun sa kasunod na model, sa random forest. Kung ano pa yung pwedeng possible. Paano kung putulin, paano kung paiksiin, gaano kalalim yung depth na tinatawag. Okay? Kulang tayo sa oras eh. Pero i-discuss ko ulit ito. Kasi ang next na natin is decision tree pa rin, pero random siya. Majority voting na tinatawag. Okay? Reviewin nyo na lang yung code. Okay? Madali namang reviewin yung code na tinatawag. Ito yung feature importance or something. So, i-close ko na. Sorry, baka may